paano i-deal ang partner na may narcissistic personality disorder. Yo, what's up? Kumusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So nandito na naman tayo. Dagdagan na naman natin ang inyong mga kaalaman, lalong-lalo na sa usaping pag-ibig. So ito, about sa NPD or Narcissistic Personality Disorder, or sa isang narcissist na tao. Kasi mostly talaga ay nagmamatter po ito sa loob ng isang relationship. Na isa dito sa tatalakayan natin na kung halimbawa, baka hindi ninyo alam or wala kayong kaalam-alam na yung partner ninyo pala is merong narcissistic personality disorder, na meron siyang behavior na something na hindi tama or hindi normal. Okay, kaya ka nahihirapan. Una nga sa lahat, pag-usapan natin kung ano ba yung ibig sabihin ng taong merong narcissistic personality disorder or NPD. Okay? Ito po is kumbaga pa sa childhood growth ng isang tao na may something na medyo kulang siya sa pag-aaruga, sa pag-ibig, sa pagmamahal, and then something in revenge sa tao na ito na halimbawa gusto niyang makapaghiganti. Sa pamamagitan na once na may na-achieve siya sa pamamagitan lamang ng salita, hindi dahil sa gawa, is ito na yung palaging gagawin niyang pambala. In short, yung mga narcissist na tao ay magaling magmanipula. Yes, magaling sa salita, pero pagdating sa gawa is wala naman. So, isa nga rin dito is tatalakayin muna natin kung paano mo ma-identify na kung yung partner mo is NPD or merong ngang narcissistic personality disorder, na meron siyang behavior na ganito. So, kung meron ngang ganito utol, nako po, medyo kabahan ka na. So, but ito nga, tatalakayin muna natin or pag-usapan muna natin. So, paano nga ba natin ma-identify na yung tao na ito is narcissist or merong personality disorder or narcissistic personality disorder? So, una nga, sila ito yung mga tao na yung tingin nila sa kanilang sarili is yung tipong parang napaka-superior. Yes, but yun na nga, kung titignan mo is wala namang na-achieve or wala namang mga achievements. Kumbaga pa, ang tingin lang nila sa kanilang sarili is ganun nakataas. Yung tipong alam nila lahat-lahat. Yes, yung tipong sila dapat ang masusunod. Yung tipong ikaw is magiging sunod-sunurang ka lang dapat pagdating sa kanila. Na yung tipong sobra ang tiwala din sa kanilang mga sarili. Ito na nga mga utol, lalong-lalo na, kapag yung isang tao kasi is magaling magmanipula, sila ito yung tipo ng mga tao na hindi mapagkatiwalaan. Yes, so kasama na nga po dyan yung being isang manloloko, and then yung kakambal ng manloloko syempre, hindi mo na rin dyan maiiwasan yung pagsisinungaling. So yung pagmamanipula at saka pagsisinungaling is nag-iisa lang po yan utol. Okay? So ngayon, ang magiging impact nito sa isang tao or sa isang katulad mo is mawawalan ka ng tiwala. Na kahit ganun pa man, na kahit niloloko ka na ng partner mo, is kaya ka pa rin niyang bulahin. Kaya until now, hanggang ngayon is nandiyan ka pa rin, nag-e-stay sa kanya. Yung tipong hirap na hirap kang makakala sa kanya or maka-atras. Kasi nga, sa pamamagitan ng pagmamanipula niya is dito ka nabe-brainwash. Kumbaga pa, dito nare-registered sa isipan mo na yung tao na ito is may something ka pang hahalongkatin or inaasahan. Dahil nga sa pagmamanipula niya sa'yo is kasama na rin po dyan yung mga pangako. Okay, yung mga pangako or yung mga mahalimuyak niyang salita. Na kung yun ang palatandaan mo na, uy, kasi Kuya Kiko, grabe. Dati kasi panay niya akong pinupuri, panay siya pangako sa akin na ganito ganyan. Pero yung hindi ninyo alam is kasama po yan sa isang narcissist na tao. Na isa po yan sa gawain nila. Na isa din po yan sa gawain namin. Wait a minute! Yes, ito mga utol, baka nagtataka kayo. Pero hindi na sa ngayon. Kasi that's why tinatalakay din natin ito. Kasi being isang lalaki na rin,
Actually, wala pang nakapagsabi nito, pero ako mismo, no, na-identify ko yung sarili ko na sort of, hindi naman buo, pero may something na sort na being as an narcissistic personality disorder na tao din, na merong ganito. No, kasi meron din talaga akong something na behavior, dati pa ito. Pero yun na nga, natuklasan ko lang din, no, nung nakaraan, na, teka lang, parang kailangan kong ayusin ito. Yes, sa pamamagitan ng pag-self-meditate. No? So, ganun pa man, ibig sabihin utol, ang NPD is maaayos lang natin ito sa pamamagitan ng siya mismo, yung sarili niya, yung aayos or mag-aayos nito, hindi ikaw. So ngayon sa topic natin, paano nga ba i-deal? So that's why, ang turing kasi ng taong ito sa'yo ay isang sunod-sunuran. Kumbaga pa nagiging slave ka o nagiging servant ka lang niya. Na yung kulang na lang is sasabihin niya sa'yo na, hoy, ikaw, maging sunod-sunuran ka. Hawag ka ng panay-reklamo sa akin. Gawin mo na lang kung ano yung gusto ko. Gawin mo na lang, no, kung ano yung pinapapagawa ko sa'yo. At saka, kung ano man yung nakita mo sa akin na meron akong ibang babae, huwag kang magreklamo. Wala kang karapatan. Yes. Kulang na lang talaga ay sasabihin yun sa'yo ng partner mong narcissist. So ito nga ngayon, paano nga ba natin ito i-deal, Kuya Kiko? Sa pamamagitan ng kailangan mo siyang atrasan. Yes. Wala ng tanging solusyon po dyan, utol. Kasi yung mga tao na ito na merong NPD or isang NPD is they do not deserve to be loved. No? Kasi kung mamahalin mo man sila or ipipilit mo yung sarili mo na mahalin sila, ay ikaw at ikaw lang po yung mahihirapan dito. Walang ibang makapagpaayos ng kanilang sarili kundi yung sarili nila itself yung mag-aayos nito sa pamamagitan ng pag-atras mo. Kumbaga pa sa pamamagitan ng pag-alis mo, ng pag-atras mo, ng pag-pull away mo or ng paghiwalay mo sa kanya, ay dito po maiisip ng taong ito na, uy, teka lang, bakit nga ba ako inaatrasan? Bakit nga ba ako palaging iniiwan? Bakit nga ba walang nag-e-stay sa akin na partner? So dito niya titignan yung behavior niya na may something bang pagkakamali sa akin, lalong-lalo na kung sa kalagitnaan ay nakapagpakonsulta na kayo sa isang psychiatrist. And then kasi no, sa psychiatrist utol is pwede po siyang magkaroon ng something na may pagbabago. But yung pagbabago na ito is temporary lamang. Kumbaga pa hindi permanente, for the meantime lang. No, after ng counseling ninyo, after ng pag-psychiatrist ninyo is merong pagbabago sa kanya, pero pagkalipas ng ilang buwan ng panahon ay babalik at saka babalik na naman siya sa kung ano yung kinakaugalian niya o sa kung ano yung behavior na meron sa kanya. Kasi yun na ang kinalakihan niya eh. So kung ano yung kinakasanayan nun is babalik at babalik mo siya dyan. So pero ito nga mga utol, ang tanging solusyon na po dito ay yung siya mismo. Maimulat niya yung kanyang sarili kung bakit siya palaging naiiwan. So sa pamamagitan ng pagpapagamot mo sa kanya, na pumunta kayo sa psychiatrist, no, sa nagpa-therapy kayo, na ganun pa rin. So dito niya maiisip na, uy, teka lang, nagpa-therapy kami, yes, and then iniiwan ako, at saka yun na nga, sabi nila meron nga akong NPD. So dito niya mapupuna or dito niya talaga maiisip na, uy, teka lang, siguro pagkakamali talaga ito na hindi talaga tama na gawain. Yes? So once na maisip niya ito ay maaari utol. No? Once na may realization na yung isang tao, dito na po yan magbabago. Palagi ninyong tandaan na bago hahantong yung isang tao sa pagsisisi is bigyan mo muna siya ng realization. Once kasi na meron ng realization and then magsisisi is dito niya na babaguhin ng kusa mismo yung sarili niya. Na siya na mismo yung mag-aayos nito. Okay? So yun po mga utol, sana'y malinaw sa inyo yung video na ito about sa NPD or about sa isang narcissist na tao, lalong-lalo na kung meron kayong ganitong partner. So yun po ha, gawin nyo po yung sinabi ko dito. So yun po, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babu! Sa langit din ang langit, ikaw ang aking ginusto. Binigay ko lahat para wala